We got an intel, okay, I don't know kung sinabi ko siya 25, nabasa niyo ba yan? We got an intel na ilalabas ang ICC warrant soon for PRRD and team, okay? Nakita niyo? So basahin ko yan. Okay, ang sabi ng ating puting as, bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. sabi pa nga niya ng ating puting as, ito pa rin yung pangarap ni Tambaloslos na maging makapangyarihang tao sa Pilipinas, kaya ginagawa niya lahat para matupad lang ito. Kaya ginagamit nila ang pera ninyo, ang pera ng bayan, pangsuhol sa mga bunganga ng mga kongresista o ng mga tiwaling politiko para manatili sila sa power sa 2022. Kaya ang ating mga Duterte 10, okay? Duterte 12, Duterte 50, whatever. Ibig sabihin, lahat ng mga Duterte supporters, whether you are lawyers, politiko, kailangan yung magising at kailangan yung kumilos now na. Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, well, si Congressman Senator-elect Marcoleta, alam na natin yan. Hindi natin kailangang paaalalahanin dahil yan ang nakitanggol kay Inday doon sa lower house. So, ang gusto kong sabihin, dahil nga kayo ay masyadong naging mabait na tatlo, sana naman sa 20th Congress ay magkaroon na kayo ng pangil. Pangil na pwedeng kumagat sa lahat ng mga nagpapahirap sa taong bayan. Huwag na kayo magpauto-uto dyan o umayon-ayon sa reconciliation eklabush. Okay? Sinabi niyo na rin mismo na kung gusto makipag-reconcile ni Bangag, pauwiin si Pangulong Duterte. At sinabi ni Attorney Kaufman yan, na ang talagang tunay na prosecution o nag-prosecute ay ang nasa Maynila, yung sitting Bangag President. Di ba? So, para sa akin, like si Senator Bato, dating general, police, siguro naman mas may intel kayo sa akin. You have the capacity, you have the money, you have the resources, you have the power. Di ba? Kasi kung ako ay may ganyang power, mga kababayan, baka ibang story. Kung ako ang nandoon sa PIDEA Leaks, talagang papatawag ko si Bato. Haharangan ako ng Senate President Kilay, ibubulgar ko siya. Sabihin ko, yung putang inang Kilay na ito ay inaharang lahat yung mga resource person katulad ni Lisa Canas. Alam ko na dyan sa loob ng Senate, puli-politika lang. Well, kung ako, walang puli-politika. It's para sa Pilipino. Hindi ko, kung ako lang to hindi ko hindi ako mangingiming dahil pagkakaisahan ako, hindi pagkaisahan niyo ako. 'Di ba? Pagkaisahan niyo ako diyan. Basta kung ako inelect ng tao, tanginan niyo. At may nagsumbong daw sa kanya na mga police, mga retired police na pinipilit silang pinapipirma ng ICC personnel or else sila ay idadamay. Ano yung pilit na pinapipirma sa kanila? Whatever, ano man yung dokumento na yon, pero ito ay pagpipirma na sila ay umaayon o sila ay may personal knowledge o sila ay may kinalaman sa binabato na crime against humanity kay Pangulong Duterte. Kung natandaan ninyo, noong May 19 ay yung Office of the prosecution ay nag-request sa chamber na mag-extend, okay? Bigyan sila ng palugit para maihanda yung kanilang mga testigo. Alright? So, nakita nyo naman yan dyan sa internet, andyan sa balita. Noong May 21, this year, ang ICC ay inaprobahan yung request para i-delay nga muna itong pagpepresenta sa mga testigo at yung kanilang mga ipipresent na mga impormasyon. 21. Now, 2 days ago, May 23. Okay, kay 25 naman kita ngayon. Yun nga yung interview
ni Senator Bato de la Rosa na may mga ICC personnel na nasa Pilipinas. Alam nyo, Senator Bato, syempre hindi naman kita masisisi dahil hindi mo akalain na ang Pangulong Duterte ay ipapakidnap talaga ng bangag na yan. Binalikan natin. Okay, may papakita lang ako sa inyong mga mensahe. Pero para just to prove sa inyo, simula akong nakatanggap, mga kababayan, kailangan nyo namnamin ito. Kasi alam nyo, binasa ko ito. Halos lahat binasa ko bago tayo mag-vlog. Kinalibutan talaga ako at gusto kong lapain ng buong buo ang mga ahas, ang mga buwakan ng GMS. Kasi Wednesday, July 19, 2023 at 3:08 AM, madaling araw dito sa oras ko, ay naka-receive na ako ng mensahe. Okay, pakita lang natin to. Yung mga mensahe. Nakita nyo yan? Nakita nyo yung mga mensahe? Nakita nyo puting ahas? Alright, puting ahas, right? Nakikita nyo? Mensahe yan. Dito tayo mag-umpisa sa dulo. Okay? Diyan sa dulo. Okay, Wednesday, July 19. Ayan. Pati si Inday, sinama nila sa ICC probe. Okay? Nabasa nyo? So, basahin natin to. Ang sabi ng puting ahas, ayan o, pati si Inday, isinama nila sa ICC probe. So, eto, ayan yung message. Tapos may mga link yan eh. Ay, ba't ganyan? Green kasi. Ay, yung green, never mind. Yan na lang yung puti. Ayan, pati si Inday, sasama nila sa ICC probe. Okay? So, nakita nyo na legitimate itong pinapakita nating information, ha? Okay? Ang mga history or timeline ng mga impormasyon natin. So, ulitin natin. Ayan, gumagalaw po yan, ha? Hindi yan gawa-gawa lang ni Marlica. Mga mensahe yan, pag inopen mo yan, like this one. Okay, papakita natin to. Ito ang pinaka sinabi ko sa inyo yung November 18, yung tungkol sa kay Pastor Queboloy. Ito, November 18, ipakita nyo yan. November 18, pumunta kayo sa November 18. Ayan. Oplan, eliminate the enemies. Alright, ipinapatupad ng Malacanang. Pindutin natin yan, ha. Oplan, eliminate the enemies. Okay, what's that? Okay, which one? Okay, this one. Ayan. So, nakita nyo? Ayan. So, legit yan. November 18. Okay, so ngayon, mga kababayan, kung sana, okay, itong ating mga palangga, I don't know, siguro, dahil si Inday Sara ay busy sa kanyang pagtatrabaho bilang isang vice presidente, 'di ba? Dahil sa busy yan ng buhay, hindi rin siguro hindi naisip ni Inday Sara na talagang kayang ipakidnap yung kaniyang ama. Okay? At kasama nga siya dito. Bakit ko 'to pinapakita sa inyo? Tignan natin ang sinasabi ng puting ahas dito. Kasi dito sa statement ni Senator Bato na nandiyan na yung ICC, actually, Senator Bato, last year ko pa to sinasabi. Nasaan ba yung ano na yan? Nasaan ba yung, anong date ba yan nung inilabas ko sa inyo? Wait a minute. Puting ahas here. Okay, ICC. Okay, tignan natin. ICC. Kasi, alright. ICC. Teka, wait a minute. So, last year, puting ahas. Ayan, si puting ahas. Hanapin natin si puting ahas. ICC. Okay? Tignan ko yung history, ha. Binabasa natin dito, December 2023. Teka, hanapin natin yung 2024 na message. Okay? Intel, ikaw. Tignan nyo to, puting ahas, July 25, 2024. Basahin nyo, we got an intel. Okay. I don't know kung sinabi ko siya. 25, nabasa nyo ba yan? We got an intel na ilalabas ang ICC warrant soon for PRRD and team. Okay? Nakita nyo? So, basahin ko yan. Okay. Ang sabi ng ating puting ahas, we got an intel na ilalabas
ang ICC warrant soon for PRRD and team includes bato, etc. Ganti sa Polvoron video. Kung wala na daw, okay, anto? Okay. Okay, sabi nga dito ng ganti ito sa Polvoron video. Alright? Tignan natin Okay, so ngayon, ito pa ang sabi ng ating puting ahas. Hinanap ko yung yung mga dokumento. Okay. Nakita nyo to? Okay, puting ahas, January 5, 2024. Ito, Senator Bato, kung nanonood ka. Ayan, from puting ahas, from DOJ. Okay? Ayan. Ang sabi nga dito, for her eyes only, para sa akin. Pero, hindi nga natin ayan, tingnan mo to. Puting ahas, January 5. Nakita nyo yan? Ano yung tinuturo na yan? Ang tinuturo niyan ay ang pinost natin na mukha ni Cora Pronk Jordan. Okay? Cora Pronk Jordan. Okay? Ang sabi dito, for my eyes only. Alright? Sabi pa nga ng puting ahas dito, dahil ang sinasabi nila, natin ko anong nag-release kasi ng balita. Okay? Ang sabi dito noong January 5 ng abogado PH, an official ICC probe into Duterte drug war raises questions on protocol adherence. Sabi dito, the government is currently verifying information that ICC investigators are already in the country and conducting an investigation into the previous administration anti-drug campaign. Justice Secretary and spokesperson Attorney Miko Clavano raised concern about this claim. Okay? Suggesting that if true, the ICC probers may have entered the country without proper identification. So, sabi pa ni Clavano during that time, Clavano pointed out that the importance of the ICC informing the government about their investigations for proper collaboration. So nagbaang-maangan dito si Clavano, 'di ba? Na ito daw ang mga taga-ICC dapat ay mayroong proper collaboration, coordination sa mga taga-ICC. Ngayon, mga kababayan, kaya nga dito sa message na to, ang sabi sa atin ng ating puting ahas ay Clavano is lying through his teeth. Nakipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Pronk Jordan kay Congressman Benny Abante, yung si Dila Boy, di ba? Sabi dito, at isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December. Last December is December 2023. Ngayon dito, ay nilabas ko na ito, yung kanilang na-post na natin to. Ganyan na lang natin. Okay? Yung mga calling cards. Okay? Tignan natin. Alright. Calling cards. Ayan. Pakita ko lang Huwag natin pakita yung, yung cellphone number kasi pinakita ko na to. Dahil magwawala na naman yung mga yan. Nilakihan ko lang. Ayan Calling card to Okay. Tignan natin. Yan basta calling card yan. So, ganun pa man, mga kababayan, talagang pinlano nilang ipalapa ang Pangulong Duterte at talagang ito ang ating puting ahas ay hindi siya nagkamali dito. Alright? Hindi siya nagkamali dito dahil nangyayari na ito ngayon. So, ngayon, hinahanap ko pa yung mga passport. Di ba pinakita ko na sa inyo yung mga ulo lang ng mga passport? Diba? Nakakasunod ba kayo? Hinanap ko lang kung anong year, anong buwan ko pinakita sa inyo yung passport na to. Ang sabi dito, December 19, 2023. Ito. Maganda to. December 19, 2023. Okay? PRRD at Inday, di ba? Ipapalapa o pinalapa na nga. Pinalapa na nga nila. Alright, tignan natin Okay. Mga palangga. Alright. Basahin ko dito Okay.
So, December 19, 2023, breaking news natin to sa inyo na si PRRD at Inday Sara ay pinapalapa nila sa ICC. Ang sabi natin noon sa inyo na kinukumpirma ng ating puting ahas sa DFA na noong December 19, 2023 ay nasa Pilipinas na nga yung mga ICC personnel. At yun ay in-expose natin sa inyo ang kanilang passport, ang kanilang travel history. Okay? Kaya ngayon, yung sinasabi ni Senator Bato 2 days ago, na nandito na naman, o andito na, in and out, ang ICC representatives para pilitin o sindakin, papirmahin ang mga police officers natin or general na magtestigo o mag-testify o magbigay ng affidavit laban kay Pangulong Duterte, laban kay Inday Sara at kasama siya si Senator Bato at pati si Senator Bongo at marami pang kapulisan. Pag hindi daw ito pumirma ang mga pulis ay idadamay sila. Ang punto ni Senator Bato ay tinatakot ang ating mga pulis at kung pwede daw manawagan siya parang sa AFP na kung bakit ito ay pinapayagan ang mga banyaga na manindak dyan. Alam niyo kung gaano kalungkot. Kung titignan ninyo ang mga pangyayari. Laban tayo, nagse-celebrate tayo ng araw ng kalayaan. Ayan, June 12, malapit na. Araw ng kalayaan, araw ng kagitingan ng ating mga sundalo, ang ating mga tagapagtanggol. Pero dito sa issue ng ICC, kung saan pinalapa ang Pangulong Duterte, ang banyaga, ang mga taga-ICC, based on that interview ni Senator Bato, ang base dito sa ating puting ahas, mga kababayan, ay sila. Imagine mo, sila ang talagang parang akala mo nagmamando dito kay Bangag. Dahil sa galit ni Bangag at ni Liz Satanas, sa inggit kay Inday Sara, sa galit sa mga Duterte, dahil hindi nila matalo-talo pagdating sa pagmamahal ng taong bayan, hindi nila matalo-talo sa performance. Kaya ang kanilang ginagawa ay ang ipakidnap ang Pangulong Duterte at makipagsabwatan na lang sa ICC. Gaano kalungkot sa inyong mga mamamayang Pilipino na kapag ang presidenteng Bangag katulad ni Marcos Jr. ay hindi niya kinakaya ang kanyang political opponents, ay tatawag siya sa ibang lahi para ipalapa at ipagkanulo ang iyong kaskalahi na katulad ni Pangulong Duterte, katulad ni Inday Sara. Ngayon, mga kababayan, December 19, 2023, sabi ko sa inyo, according to our source, sabi ko yan sa inyo na nagkaroon ng coordination ang ICC kung maaari silang pumasok sa bansa para mag-imbestiga sa umano'y EJK na yan, drug war violation ng panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, bilang tugon, okay, ipinasa ng Department of Foreign Affairs sa tanggapan ni Boying Remulla ang urgent request. At agad na pinayagan at nagbigay ng pahintulot ang DOJ na payagan papasukin ang Bureau of Immigration at ang miyembro ng ICC. Ang binabasa ko po sa inyo ay December 19, 2023. So alam naman niyo na nagmamaang-maangan sila even dun sa nakaraang Senate hearing. Si Remulla, wala silang alam. Diba? Wala silang alam. Pero ang totoo ay nakipagsabwatan ang mga buwaka ng ina dito sa ICC. At mga bangag na nga ito. Una, mga palangga, itong mga ICC members na ito ay pumasok sa Pilipinas nung time na yon. Noon pa na nag-imbestiga ng hindi official. When you say official, approved, legal, transparent, 'di ba? Na ang gobyerno natin at ang ICC ay nagkasundo pinayagan ng legal o para tama na proseso. Pero ito ay isinekreto nga sa inyo, di ba? Isinekreto itong pagpasok nila kasi ang intention talaga ay kidnapin ang Pangulong Duterte. Alam nila kasi na may nilalabag ang gobyerno at ang ICC sa pakikipagsabuatan, kaya sikreto na lang.
So ngayon mga palangga, okay? Sabi nga dito ng ating puting ahas noong December 19, ilalabas ni Bangag middle of January ang target. Okay? Pero optics na lang. Okay, optics na lang ito dahil by then tapos na ang investigation recommending the filing of case laban kay PRRD. Never po, hindi nagkamali ang ating puting ahas. And aside from that, sabi dito, isasama din nila si VP Inday Sara dahil umano sa mga nagurgur noong taong 2016 to 2022 sa Davao City kung saan siya ay mayor. Hindi ba nagkamali ba ang puting ahas? Sabi ko nga December 19, 2023 to 2025 na kita ngayon. So ganito katindi ang ambisyon ni Tambaloslos at ni Satanas Ahas na manatili sa pwesto at lilipulin lahat ng potensyal na kalaban at leader na may kakayahang lumaban at sumalungat sa kalabisan nila. Nagkamali ba tayo? Pastor Kibuloy, vloggers, at marami pang iba, mga Duterte, mga kritiko, ito ang sinasabi ng ating puting ahas. Ang sabi dito na during the time na kapag nakompleto na ang fieldwork ng ICC, they will find justifiable ground to charge PRRD and VP Inday of crimes against humanity. Then, a warrant for their arrest shall be issued. Nagtagumpay sila kay Pangulong Duterte. Actually, nagtagumpay sila dahil talagang pinwersa nila at talagang kinidnap nila ang Pangulong Duterte. At huwag nating papayagan na magtagumpay sila sa kay Inday Sara, kay Senator Bato, at kay Senator Bongo. Kaya ako galit noon. Okay? Kaya naiinis ako kay Senator Bato at kay Senator Bongo noon. Ano bang doon sa mga hearing na nakaraan, ang komentaryo ko diyan, wag kayo, sabi ko, ano bang ginagawa tong dalawang ito? Okay? Na nagpapaniwala pa dyan sa bangag. Ako although it's political thing, na inimbita pa ni Satanas at ni Bangag Jr., si Senator Bato, yung mga senators actually, si Senator Bato at Senator Bongo sa Malacanang. Naalala niyo yung picture na yon? By the way, Karen Whitmore, thank you so much. From London, long live. Okay, thank you. And our beloved nation, Tatay Digong, bring him home. Yes, let's bring him home very soon, I hope. So mga kababayan, natatandaan ninyo, kaya ako kasi, ang punto ko bilang isang ordinaryong citizen, na taga-Masid, sabi kong ganon, dahil sa mga in-expose natin, dahil sa mga impormasyon, ang sa akin nun, ano bang ginagawa ni Senator Bato at ni Senator Bongo sa mga demonyong bangag na ito at nakikipag elbow to elbow pa, na alam ko, sabi ko sa inyo naman, na pupuruhan kayo. Tignan ninyo, ang pinakatatay natin, pinakatatay nyo, lalo na ako sa atin kasi ng mga supporters, siyempre mahal natin ang Pangulong Duterte. Kung mayroon mang mahigit na magmahal kay Pangulong Duterte, walang iba dyan, si Senator Bato at si Senator Bongo. Kasi sila yung, di ba, sila yung kasama ni Pangulong Duterte, meron silang, hindi lang sila personal interaction. Para silang magpapamilya. Siyempre, aside from pamilya ni Pangulong Duterte, given na yan. Kaya doon ako nagagalit. Okay? Hindi ako nagagalit sa panahon ng time na yon. Hindi na ako nagagalit naman sa kanila. Kasi naiinis lang ako nung time na yon, na sabi ko, ano ba to? Bakit pa kayo nakikipagplastikan dyan na alam na pupuruhan kayo niyan? Now ngayon, Senator Bato, ikaw na rin mismo nagsabi na ang mga pulis, ang mga taga-ICC ay nandiyan dyan, pinipilit na papirmahin ang mga retired generals at iba pa. Ngayon, nabigyan kayo ng chance na ibabalik sa pwesto. Okay? Although sinabi mo naman na iimbestigahan, ang gawin ninyo, okay? Hindi sa nagmamarunong ako dito. Mas marunong nga kayo eh. Pero dapat gamitin nyo ang powers ninyo dyan sa Senado na ipatawag nyo si Liza Tanas at si Bangag Jr. sa mga susunod na hearing. Kaya yan si Amy Marcos, di ba? Yang mangga na yan. Tignan natin.
siya na rin mismo nagsabi, okay, na hindi ang nagpapatakbo ng gobyerno ay hindi ang kapatid niya, ay hindi Marcos kundi Romualdez Araneta. So titignan natin sa pagbalik ng 20th Congress lalo na. Okay? Tignan natin kung ano ang gagawin ni Amy Marcos. Kung ipapatawag ba niya ang kapatid niya kasi statement niya yun na hindi ang kapatid niya ang nagpapatakbo. Hindi ba dapat iimbestigahan ito? Na bakit sinasabi ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay hindi nagpapatakbo ng Pilipinas at yan ay impeachable offense. At ang in connection dito sa open hearing, okay? Okay. Dali lang ha. Ay, wait. Bablock ko lang to. Lagi ka ng gugulo dyan ha. Anong no audio? Ayan, ban ka ngayon. Ayan, tingnan natin. Binaban natin yung nagpapakalat ng fake news sa ating vlog. Okay? Yung mga nagsasabing no audio, pero may audio naman tayo, binablock natin kasi trolls yan. Okay, now you're black. Okay, mga kababayan. So, in connection, dun sa pag-open ng investigation ni Amy Marcos bago mag-halalan, ginamit niyang leverage yun eh. Okay, na para siya kay Inday, ganito, ganyan. So, tignan natin. So, ngayon, balik tayo dito kay Senator Bato at Senator Bongo. Nidamay na natin ang ating kaibigan ko naman na yan eh, Senator Robin Padilla, na na-meet po yan sa Dahig. Alam mo, gusto ko lang sabihin sa inyo, okay, ako yung mga inis ko, yung mga bunganga ko dito, this is not about personal ang galit ko sa mga taong ito. It's about ang ginagagalit ko na bakit pa kayo nagtitiwala dito sa mga bangag na ito. Alam, may kwento ko lang. Noong nagkita kami ni Senator Robin Padilla, di ba inis na inis ako sa kanya noon dahil dun sa PIDEA leaks na inaalalayan si Maricel, mga ganon, na hindi nila pinatawag si Bangag, ganyan-ganyan. Binoljak ko at prior dyan sa situation na yan, sa PIDEA leaks, binoljak ko si Robin Padilla nung after election, naalala niyo, nung 2022. Dahil nagpasalamat siya, di ba? May mga pinasalamatan niya si Pangulong Duterte at kung sino-sino pa yung pinasalamatan niya. Tapos, nagpapasalamat sa during campaign, tapos hindi niya pinasalamatan si Bangag Jr. Kaya syempre ako, budol na budol ako noon. May mga sinasabi ako na, Robin Padilla, wala kang utang na loob, ganyan-ganyan. Pinasampa ka sa stage ng unit team, Kasi parang sinasabi ni Robin yata doon na parang hinaharangan siya na magsalita sa entablado dahil nga naman siya ay talagang ano tawag dito, Duterte aligned. So dahil budol-budol pa ako noon, 'di ba? Bangag na bangag ta ako noon. Nag-viral 'yun eh. Binoljak ko talaga si Robin noon. Pero alam nyo, nung nakita ko, eto lang nung nakita ko si Robin Padilla, Robin, yung picture natin hindi ko pa pinost kasi baka gawa ng issue kasi sobrang sweet kami doon. Pero in fairness kay Robin Padilla, alam nyo, very sweet siya sa lahat. Talagang maginoo, totoo talaga yung maginoo ang lolo mo. Pero nung nakita ko siya, ano na ko nasabi, nag-sorry ako. Ganun naman ako eh. Nag-sorry ako sa kanya. Sabi ko, Senator Robin Padilla, sorry na-boljak kita, nabungangaan kita noong 2022. Pero now, tama ka pala na ang mga bangag ay ganito, ganyan-ganyan. Sabi niyo, wala na yun, ma'am. Ganyan-ganyan-ganyan, ganun-ganun. So, ganun lang ako eh. Diba? Ganun lang ako. Nagkamali ako, na-realize ko, right there sa mukha niya, nag-sorry ako dahil ilang beses naman kami nagkita noon. So, yun. Kaya kung magalit man ako dito, dahil nagbubunga nga ako sa kanila, hindi dahil ito ay personal na galit. Ito ay galit ko. Dahil, kulang na lang, kung gusto ko lang, kung pwede ko lang silang palitan, it's not literal na papalitan. Palitan yung mga katawan nila. Lulunukin ko ng buo si Lisa Tanas at si Bangag at nang matapos na ang problema ng ating bayan. Kaya nga, kung babalikan natin yung PIDEA leaks, kung ako ay papasok sa katauhan ni Senator Bato, ni Senator Robin, ni Senator Bongo, ay ipinatawag ko si Lisa Tanas. Dahil doon ay pinangalanan nga siya sa video na siya ay mastermind. Sila ni Kumar, according to that video na inilabas si J.M. Morales,
na pwede silang magpagurgur ng tao. Kaya doon nanggagaling yung galit ko. Not because I hate Robin, I hate Senator Bato, I hate Senator ano tawag dito, Bongo. Sinabi ko naman sa inyo na mga kababayan na nung time ni Senator Bongo, lumalapit ako, kahit ngayon lumalapit ako ng tulong sa kanya laban in behalf sa ating mga kababayan. So, pag may nakikita talaga ako, binobolja ko sila. Yan yung tinatawag na pag hindi ka bayad, hindi ka natakot boljakin kahit kakampi mo, pag alam mong may something o may mali o ayaw mo. Well, freedom of speech. Kalayaan natin na what? Na mang-criticize dito. Okay, balik tayo sa December 19, 2023 na message ng Puting Ahas. Okay, patungkol niya sa paglapa kay Pangulong Duterte. Bahagi ng paghahanda ni Kuting at Ahas. Kuting Ahas pa noon ang tawag natin sa kanya, Kuting. Well, Kuting, remember that Kuting kasi kung December 19 ito, ang tawag pa natin kay Bangag as in Kuting, di ba? Hindi pa Bangag kasi inilabas natin, nag-start ang Bangag is January nung nagkaroon ng maisog sa Davao, di ba? Nung in-expose ni Pangulong Duterte, really expose, pinangalanan. Then pagdating ng July 2024, ay naglabas tayo ng authenticated video. Kaya ngayon, from Kuting, nag-transition tayo sa Bangag-Bangag. Okay? Ngayon, mga kababayan. Alright? Okay. Wait. Okay. Now, sabi dito, according sa ating source, bahagi ng paghahanda ni Kuting Ahas at Tambaluslos ay yung 450 billion unprogrammed funds sa 2024 budget. Nagkamali ba tong Puting Ahas? Yan ngayon ang inilalaban ni Attorney Vic, Attorney Ungab, ni Pangulong Duterte sa Korte Suprema na yan ay imbestigahan etong by scam. At ito nga ay hindi pa nagkakaroon ng final na oral argument. Hindi ko alam kung itong ating Puting Ahas, siya ay sugo ng Diyos or, well, I believe sugo ng Diyos. Kasi December 19 to mga kababayan. December 19, 2023 ang binabasa ko. Okay? Ngayon, ang sabi dito, ramdam nila o ng mga bangag na baka magkakagulo. Okay, kaya handa silang bilhin lahat ng kukontra at susuporta kay PRRD at VP Inday, pati na yung nasa military. Hindi ba nagkatotoo ang sinabi ng ating Puting Ahas? Ano ang nangyari diyan sa impeachment ni Inday? Na binayaran, handang bilhin, binayaran ang mga kongresista para pilitin at pumirma para sa impeachment ni Inday Sara. Nagkamali ba to? December 19, 2023 ang mensahe. Lumabas mismo sa bunganga ni Toby Tiangco na si Bangag Jr., siya at ang kanyang mga kaalyado ay nakipagsabuatan para puwersahin ang mga kongresista para pumirma sa impeachment ni Inday Sara. At isa na yan sa binulgar ni Inday Sara, si Joel, who's that? Chua. Okay? Joel Chua na sinasabi niya, I think yung nasa Zoom meeting sinabi ni Inday na sinabi daw ni Joel Chua parating naman kay Vice President Sara na kaya lang daw nila ginagawa ito yung unang-una pag-target sa kanya at pagpipirma nila dun sa impeachment na yan dahil kailangan nila ng pera for campaign funds at of course sa kanilang personal pa rin. So kaya ako 'to binabalikan kasi sabi ko, my God. 'Di ba? Kung ako lang pala ay may access diretso kay Inday Sara, iniisip ko, sabi kong ganon, dapat pala pinorward ko to sa lahat o kahit sa team niya nang napaghandaan ito. But I believe meron naman silang mga information. Kaya lang siguro itong information na ito ay talagang grabe ito. Malupit kasi nga ang ating Puting Ahas ay nasa loob. Sabi nito, ramdam nila na baka magkagulo kaya handa silang bilhin lahat ng kukontra at susuporta kay PRD at VP Inday para pati na rin yung mga nasa military. Ito daw yung sabi dito ng ating Putang, ito yung mga possible lang to na
scenario kapag ang warrant of arrest ay ma-issue. Okay. Number 1, tinreport ko sa inyo, BBM will prevent its enforcement to gain, okay, brownie points and lift his fast declining ratings. Win back the Dutertes and the DDS. Okay? Ngayon, dyan sa number 1 na yan, di ba yan ang drama niya? Na kunyari ayaw niya na makialam dyan sa ICC or ayaw niya nang may masok yung ICC. Tapos laban bawi siya. Right? Ngayon, totoo naman na win back niya ang mga Duterte supporters now sa pamamagitan ng Dramatization 101 na mag-reconcile na lang. Julul, wag na kayong magpapabudol muli. Another possible scenario, okay, Kuting or Bangag will allow enforcement of arrest and detention in Hague. Nagkamali ba ito? Babasa ko na nga ito sa inyo. Okay? And when this happen, they are of the belief that all critics shall be then silenced and power is fully consolidated, that they can do and will do whatever pleases them. Tama. So, ito yung number 2. Ito yung number 2. Kuting will allow enforcement of arrest. Oh, yan, binasa ko yan. Grabe, mga kababayan. Tama lahat. So, ngayon, dahil pinakita na ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., na mismo ang former president ay kaya nilang ipakidnap. Wala silang pakialam sa international, kahit sila ay lumabag sa batas. Ano ba ang pakialam ni Marcos Jr. at ng mga Bangag Marcos family? Hindi nga sila nahihiya na naligay sila sa Guinness sa kanilang pagiging kawatan. Hindi nga nahiya si Bangag Jr. sa kanilang pagnanakaw. Lahat-lahat na. May kahiyan pa ba sila dito sa pagpapakidnap kay Pangulong Duterte? So nalusutan na nila lahat at ito wala silang pakialam. Ito sabi mismo, Kuting will allow enforcement of arrest and detention in Hague. Then when this happen, they are of the belief that all critics shall be then silence and power is fully consolidated, that they can do and will do whatever pleases them. Ito na, nangyayari na ngayon mga kababayan, ang sinabi ng ating puting ahas December 19, 2023. Sabi pa nga niya ng ating puting ahas, ito pa rin yung pangarap ni Tambaloslos na maging makapangyarihang tao sa Pilipinas, kaya ginagawa niya lahat para matupad lang ito. Kaya ginagamit nila ang pera ninyo, ang pera ng bayan, pangsuhol sa mga bunganga ng mga kongresista o ng mga tiwaling politiko para manatili sila sa power sa 2028. Kaya ang ating mga Duterte 10, okay? Duterte 12, Duterte 50, whatever. Ibig sabihin, lahat ng mga Duterte supporters, whether you are lawyers, politiko, kailangan yung magising at kailangan yung kumilos now na. Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, well, si Congressman Senator-elect Marcoleta, alam na natin yan. Hindi natin kailangan paaalalahanin dahil yan ang nakitanggol kay Inday doon sa lower house. So, ang gusto kong sabihin, dahil nga kayo ay masyadong naging mabait na tatlo, sana naman sa 20th Congress ay magkaroon na kayo ng pangil. Pangil na pwedeng kumagat sa lahat ng mga nagpapahirap sa taong bayan. Huwag na kayo magpauto-uto dyan sa o umayon-ayon sa reconciliation eklabush. Okay? Sinabi niyo na rin mismo na kung gusto makipag-reconcile ni Bangag, pauwiin si Pangulong Duterte. At sinabi ni Attorney Kaufman yan na ang talagang tunay na prosecution o nag-prosecute ay ang nasa Maynila, yung sitting Bangag President. Di ba? So, para sa akin, like si Senator Bato, dating general, police, siguro naman mas may intel kayo sa akin. You have the capacity, you have the money, you have the resources, you have the power. Di ba? Kasi kung ako ay may ganyang power, mga kababayan, baka ibang story. Kung ako ang nandoon sa PIDEA Leaks,
talagang papatawag ko si Bato. Haharangan ako ng Senate President Kilay, ibubulgar ko siya. Sabihin ko, yung putang inang Kilay na ito ay inaharang lahat yung mga resource person katulad ni Lisa Tanas. Alam ko na dyan sa loob ng Senate, politika lang. Well, kung ako, walang politika. It's para sa Pilipino. Hindi ko, kung ako lang to hindi ko hindi ako mangingiming what? Dahil pagkakaisahan ako, Hindi pagkaisahan niyo ako. 'Di ba? Pagkaisahan niyo ako diyan, basta kung ako inelect ng tao, tanginan niyo. Oh, di bali ng kalaban kong lahat. Basta kakampi ko Pilipino. When you say kalaban mo ang lahat, ibig sabihin yung mga kalaban mo, mga para sa pera at pangawat lang. Bakit ka matatakot? Inelect ka. Inelect ka ng Pilipino. Like you guys, now aabangan natin, Senator Bongo, Senator Bato, inelect kayo ng Pilipino. Hindi kayo pwede magpasindak-sindak sa Senate President. Now, may mga sabi-sabi daw si Amy maging Senate President. O imagine nyo, papayagan nyo ba yan? Senate President si Amy? Si Tambaloslos, Speaker of the House, tapos yung bangag. Alam nyo, mambubudol tong pamilyang ito. And I hope, gumising kayo. Kasi hindi naman, ang pinagigising natin yung mga may power dyan eh. General ka man, kongresista ka man, senador ka man. Kasi tayo sumusunod lang tayo sa ating mga leaders at kapag sila ay talagang nanindigan, tayo ang unang nanindigan, sila lang ang hindi nanindigan pa. Kulang, kumbaga hilaw pa, pahapyaw pa. Okay. Ang sabi dito, December 19, 2023, nakipag-meeting na rin o nakipagpulong na rin ang mga ICC sa opisyal ng gobyerno at kongreso tungkol dito at all systems go na sila. Katunayan, si Sani ang kasama ng mga Santrias ang kasama ng mga nag-iikot sa ilang piling lugar kung saan sila ay nag-iimbestiga. Kumukuha ng testigo at statement. Full backing, ayan, sabi dito, ayan, sabi dito. Okay. Ang sabi dito, full, okay. Hanapin natin to. Sabi niya, huwag silang takot, teka muna. Okay, takot si Tambaloslos sa isang patas na halalan. Okay? At takot makabalik ang mga Duterte. Ayan. Kaya talagang ito ay pinupunterya ang mga Duterte. Huwag silang mag-deny, okay? Dahil, sabi ko nga sa inyo dito, huwag silang mag-deny dahil ito ay ang kanilang plano talaga. Dahil, mga kababayan, ito, documents, ano to? Ayan. Okay, may documents pala ito. Ito, imagine mo may documents. Basahin nga natin itong documents. May attachment pala itong message sa atin. Ito yung documents. Okay, 19th Congress, December 8, 2023. Pakita natin documents. Baka sabihin nyo, AI. Okay, ang sabi dito, Attorney Feyda M. Dumarpa, Commissioner, Commission on Human Rights, UP Complex, Ito mga CHR na to, tahimik ngayon sa nangyayari, pero kay Pangulong Duterte, active na active sila. Sabi dito, Dear Commissioner, galing pala to kay Abante, ayan. In connection with House Resolution 1477 entitled Resolution urging the appropriate Philippine government department and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the ICC with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of Gorgor committed in the Philippines in the context of the so-called War on Polvoron campaign. Referred to the Committee on Justice. I would like to request your good office to provide this committee certified true copies of the following. Ayan. CHR investigation ng mga secret prison cell number station 1, killing around So, yan. So, pinapasa ko to sa inyo at binabalikan natin na talagang noong 2023 pa lang, simula na nakipag-connect sa atin itong puting ahas na ito.
Okay, sabi nga natin puting ahas, oh. Tingnan mo, ah. Okay, sabi niya, ito ha, December 19. Madam, si Amy, kung totoong meron siyang utang na loob at malasakit sa mga Duterte, bakit siya nananahimik sa ginagawang pagpapalapa sa mag-ama? Okay, sa ICC. 'Di ba tama ito? Kailan lang ba nagsalita si Amy Marcos? 'Di ba ngayon lang bago mag-eleksyon? At itong mga mensahe na to December 19 pa. So ngayon, mga kababayan, your choice. Tinatakot na kayo mga pulis. Tinatakot kayo. 'Di ba? Ngayon dinidiktahan kayo ng banyaga. Kailan kayo kikilos? So ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi na wala nang sariling soberenya. Okay? Ito ay pinangimasukan na ng banyaga. Utos, sumusunod ito mga traidor sa Malacanang dahil sila ay nananatili sa power, na-enjoy nila ang pera ng bayan sa pagnanakaw, samantalang kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino, lalo na kayo dyan, ay gutom, ang sweldo nyo kulang pa sa pamilya ninyo, hindi makabili ng bigas man lang na maayos-ayos, na maganda na kumain, kahit asin lang ang ulam, ay makakakain ka. Ang pwede mong bilhin yung mga magaras nga bugas, mga maitim, at yung 20 pesos per kilo na bigas ay hindi naman itinupad. At ito ay band-aid solution lamang na kunwari pinamura, hindi nga daw 2029 di ba? Para ito ay linlangin na naman kayo. Then crime, paulit-ulit na lang. Kawawa talaga kayo mga palangga. Sobrang kawawa. I think sa May 31, meron yatang event sa The Hague na naman. Kasi birthday ni Inday Sara yun eh. Pupunta ba kayo doon palangga? May mga taga-Europa ba dito? Okay? So nakasan si Bangag ngayon? Nasa Kuala Lumpur. Iikot-ikot na naman. Di ba nagkamali ba ako sa inyo? Naiikot na naman si Bangag. Kunyari, yung mga summit-summit na ganyan. Diba? Drama-drama na ganyan. Sabi ni Jacob, Miss Marlica, malapit na ang State of the Nation address. Please ihanda mo na yung address to the nation mentioning yung mga nanakaw sa bayan. Yes. O nga, no? May assignment na naman ako, Jacob Torre. Ang dami kong homework sa inyo, Ngayon, mga kababayan, tignan natin dito kung ano ang mga current or recent wait. Okay. Tignan natin pa. Ano ang pangyayari ngayon? Paulit-ulit lang naman ang mga balita eh. Okay? Ano ang mga current? Ito, ano lang natin, ratratin. Disqualification cases sa mga senador, kongresista, didesisyonan na hanggang June 30, sabi nitong si George Garcia. Ayan ang problema natin, ang pandaraya sa halalan. My God! In-expose na ni Atty. Glenchong, Atty. Respicio, pero wala pa rin. Ayaw pa rin manindigan ng mga supot na mga kapulisan at mga konsedaluhan hanggat hindi pa sila na pagkanulo ni Lisa Tanas at ni Bangag sa ICC o sa mga banyaga. Ano mga nangyayari ngayon mga balita? Ito, may sinenda sa atin. Babaeng lulong sa online gambling. Sinaksak ang anak dahil sa Wi-Fi password. Ano ba to? 14 na sugatan, salpukan sa bus, ng bus at tren. Baka bangag ang mga driver. 3 milyong estudyante na nangailangan ng tulong sa learning gaps. Ayan. Ang mga bata ay kulang, hindi makaabot. Kumbaga yung kanyang learning, ang learning capacity nila ay what? Hindi na aabot yung, kunyari, grade 2 ka, grade 3 ka, dapat yung learning mo is nasa ganitong level na. So, anong problema niyan? For sure, ang problema niyan ay nutrition. Kulang sa sustansya ang utak ng mga bata. Walang gatas na mainom. Walang pagkain pagpasok sa eskwela. Mag-a-agree ba kayo doon? Pag ang bata ay gutom, dahil ninakaw na ng mga bangag ang pera para sa mga estudyante, para sa PhilHealth, diba? Hindi takot pumunta itong mga magulang para magpa-check up sa mga ospital dahil nga walang pera, hindi ma-address yung kanilang problema as early stage.
yung mga toddlers o yung mga bata, mga kindergarten. Yan ang problema niyan. Kaya itong usapin na ito, sa learning gaps na yan, ano po yan, mga kababayan, konektado yan sa pagnanakaw ng mga bangag. Habang si bangag ay umiikot sa mundo, lumalamo ng state, nagsumisingot sa 5-star o 7-star hotel o 10th-star hotel o sobrang expensive na hotel. Ang mga anak ninyo ni hindi nga makabili ng bitamina, wala ngang maibigay ang health centers ng mga libreng vitamins. Dapat nga ang mga mahirap ay mga indigent ay may mga libreng vitamins dyan sa health center. Ang mga buntis, di ba? Kulang sa iron, mga ganyan. Dahil yung iba dyan sa mga health centers, libre yan, ay binibenta pa ng mga tiwaling taga-barangay. Mag-a-agree ba kayo dyan? Yung mga supplements, okay? Mga vitamins, iron para sa mga buntis o para sa mga bata. Vitamin C, libre yan eh. Gobyerno yan eh. Anong ginagawa ng mga tiwali dyan sa barangay ninyo? Sino naka-experience niyan? Binibenta pa sa mga mahirap. Nakita na nga nila uugod-ugod. Bakit ko alam yan? Ay ako nung buntis mga kababayan, ako'y nagpapa-check up lang sa mga barangay health center. Oh. Nakikita ko yan na ang ginagawa ng mga tiwali dyan ng mga barangay health center personnel, binibenta pa sa mga mahihirap. Wala nang ang pera, gusnit-gusnit na ngayon mga itsura, binibentahan. Ano ang problema niyan? Korupsyon pa rin, korupsyon at korupsyon. Walang katapusang korupsyon, kaya ngayon yung mga bata, pag ipinapanganak, mahina ang kanilang cope up, ang kanilang pag-catch up ng mga lessons nila kasi hindi sila nakakapag-aral dahil nga kulang sila sa bitamina, kulang sa pagkain, tapos siguro magulo pa yung sitwasyon ng bahay nila dahil baka ang tatay nila ay addictus o yung nanay nila addictus o yung kapatid nila. Walang harmony sa loob ng bahay dahil dysfunctional. At ito ay nag-ugat sa lahat sa pagnanakaw ng mga bangag, ng mga politiko, lahat sila kasi binubulsa nila ang pera ng bayan imbes na ilagay sa rehab centers, mga daycare centers, mga projects. So ito yun. O, di ba? Na-connect talaga natin mga palangga. O. Ano pa? Oh, si Spoke Sari, ayaw pa rin natigilan. Ano na si Spoke Sari, hindi nila makikidnap yan si Spoke Sari sa The Hague. Okay? Oh. Ano to mga issue na ito? Ano sabi dito? Ayun na nga. Ang summit ni Bangag. Na kunyari, makikipag chikahan para pag-usapan yung mga tariff, US tariff, China tension, chuchu-chuchu. Wala namang bayag to eh. Wala namang bayag at wala namang alam si Bangag. Wala siyang alam din sa mga tariff, China tension na yan. Dahil unang-una, hindi nga siya nagpapatakbo ng bansa natin. So wala siyang karapatan mag-summit dyan. At pag-usapan niya mga issue na yan, dahil hindi siya nagpapatakbo sa Pilipinas, kailangan talaga pababain nyo na yung buwaka ng inang yan na ginagastos ang pera ninyo araw-araw. Araw-araw, mga kababayan, ay pinahihirapan kayo. Okay, balikan natin yung kanilang revamp Eclabush. Okay? Yung revamp Eclabush nila na what? 'Di ba pinagre-resign ang mga gabinete o nag-resign ba? Nag-resign, tinanggal ba niya lahat? 'Di ba? Wala namang may tinanggal, pero ibig sabihin, mga palangga, iilan lang yun. Yun ay drama-rama lang. Sabi ko nga sa inyo, ito ay diversionary lang to, mga kababayan. Puro kadyutahan, puro panlilin lang. Ginagago kayo para ma-divert ang tunay na issue dito sa kidnapping kay Pangulong Duterte, smuggling. Okay? Sa bayan natin, krimen, pangdaraya nila sa eleksyon. At etong buy scam. Kaya huwag nating tigilan itong buy scam na ito. Oh. Ngayon, ano pa? Okay, tignan natin 'to. Ano 'to? Pangalang Shell Jokno Marian Rivera sa confidential funds. Ano pinagsasabi nito?
Ang kwenta 'to. Huwag natin basahin 'tong mga kaputahan nila. Okay. Oh, ito. Ayun. No conflict. Okay, wala puro ano pa rin 'to. Sabi ni Adjong, "No conflict in De Lima's role in Sara Duterte impeachment trial." Imagine mo, mga kababayan, etong si alam niyo na 'yan si De Lima, anong moralidad meron si De Lima para usigin si Inday Sara Duterte at makialam diyan. Oh, well, you know, diyan sa impeachment ni Inday Sara. Again, mga palangga, mga kulawan, wala namang kwenta 'to, basahin 'tong mga news na ito dahil ito ay what? Paninira talaga kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. Quiet na si Amy kasi nanalo na siya. Grabe, sabi ni Lia Len. Sinasabi ko naman sa inyo. Ayaw niyo makinig. Yung iba, naku Marlica, bigyan natin ng chance si Amy, da. Ewan ko ba sa inyo? Well, tignan natin. Okay? Pero, never ever na kayo maniwala din sa mga bangag na yan. Tignan natin kung anong kapalaran ng Pilipino sa 20th Congress. Ulitin ko, ako dito ay nakikipaglaban hindi para sa sarili ko. Hindi ko itataya ang alindog ko dito na may assassins, kung ano-anong mga harassment, but still, kahit may mga harassment na ginagawa sila, ang alindog natin kumakabog pa rin. Diba? Dapat ganon. Yes? Ang trending ngayon ay ang pagkabulol ni BBM na naging alien talaga ang presidente ng Pilipinas. Sabi ni Prince, yung dep. Yung dep dapat. Oo nga eh. Patrendingin nyo na lang yan. Pero ang importante dito, mga kababayan, huwag nating iwanan ang panghingidnap kay Pangulong Duterte. Huwag nating iwanan ng issue ng smuggling. Huwag natin iwanan ang mga problema na nagpapahirap sa inyo. Minsan, nakakapagod na paglaban kayo. Pero syempre, dahil sa inyo na nandito, na patuloy na naging part ng ating diskusyon, at dahil sa inyo na i-spread natin, na disseminate ang mga information, sa kabila ng paggugurgur sa atin, nandiyan pa rin kayo. Sana dumami pa tayo ng husto at ang mga pulis ay manindigan sa kanilang kapwa pulis na si Colonel Grijaldo, na hanggang ngayon po ay nakakulong dyan sa Station 6 sa QC. Okay? Nga dahil sa kanyang paninindigan ay pinakulong ng mga buwaka ng inang tambaluslos kinuntem. Imagine nyo. Nakakalungkot lang. Alam nyo, nakakalungkot lang na talaga ang Pilipinas, kung ganyan-ganyan, at ayaw, ang problema kasi sa ating, well, hindi ako kasama dyan, kayo lang, na ibang mga Pilipino. Complacent na sila. Ganito kasi mga dahilanan. Ay, pare-pareho lang naman yan. Kahit sinong ipalit mo, magnanakaw pa rin yan. Mali kasi yan eh. Huwag kayong tumigil hanggat hindi kayo nakakapagpaupo ng hindi magnanakaw na kayang itaya ang kanyang buhay. Katulad ng pinaranas sa inyo ni Pangulong Duterte. Kawawa talaga, no? Hindi ba kayo naawa sa sarili nyo sa Pilipinas? Yung mga magnanakaw na politiko, ini-enjoy nila yung buhay nila kasi hindi sila makapaglakad dyan sa Pilipinas ng freely, 'di ba? The bodyguard. Hindi sila makalapag di bodyguard. Pero pagdating sa ibang bansa, na-enjoy nila yung weather and everything. Pero sa Pilipinas, di bodyguard sila. Ang ibig ko sabihin, nilulustay nila ang pera sa ibang bayan. Samantalang kayo, hindi nga kayo makapunta kahit Thailand man lang, wala nang visa dyan. Dahil unang-una, wala kayong pera. At kung mayroon man kayong pera sa airport pa lang, putang ina kung ano-ano ng mga pinagtatanong sa inyo at baka ma-offload nyo kayo at pinagdududahan pa kayo mag-TNT sa Thailand or sa Myanmar o sa Cambodia o kung saan man. Di ba? Ano naman melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng tahanan.
maghapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very, Bayan ko, Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene, Nay, ito na yung bayad ko sa'yo sa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.